Hindi po masama ang pera. Actually, gumagalaw po tayong lahat dahil sa pera. Paano ka bibili ng bigas, mga ulam, kape, creamer, Colgate, shampoo, etc. etc. Personal na mga pangangailangan natin sa ministry, di ba? Paano tayo pag kailangan natin pumunta sa mga lugar-lugar? Siyempre, kailangan natin ng pera. Maglalabas tayo ng pera. Ang tanging masama lang po kasi, yung ano po ba, yung nagiging attitude ng karamihan kapag ka nakakahawak na ng sobrang daming pera. Masaklap mga aminin, ang una pong naapektuhan dito ay ang pag-uugali po nila o yung tinatawag na behavior. Maybe because of the perception. I know some people na alam ko na nagbago nung nagkamal na ng salapi. In fact, meron po diyan, dinaan-daanan na lang po kami. Kilala po kami pero dinadaan-daanan na lang po kami. Ang sabi ko na lang, oh wow. Pero thank you Lord, because of them, napapatunayan totoo ang Biblia na ang pagmamahal sa pera ay nagpapabago rin sa tao. Kaya nga po may bilin. Ang author ng Hebrews, hindi ko po sasabihin na si Pablo ang author nito, to be safe, hindi ko po alam kung sinong author ng Hebrews. Napansin niyo po ba, wala naman po nakalagay kung sinong author nito. But in fact, isa po sa magandang basahin. Hebrews chapter 13 verses 5 to 6. It records like this: keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, pakinggan niyo to, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid what can men or mortals do to me. So tignan po ninyong mabuti. Ang pinaka-pundasyon po kasi nito ay pinapakita ng author nga po ng Hebrews na si Jesus po ang pinaka-pundasyon natin. Once founded in the Lord Jesus Christ, tandaan po sana nating lahat, including me, tandaan po natin ito, hindi niya tayo pababayaan ni iiwanan man. Alam po niyo, totoo po yun. Ilang beses ko pong na-prove yan. Okay? Sabi pa ng aklat ng Salmo, kung hindi po ako nagkakamali, walang anak ng Diyos ang namalimos ng tinapay. Okay? Hindi po ba? Sapagkat alam po ninyo, ipinoprovide na ng Panginoon yung mga kakainin natin, mga titirahan natin, ay ilang beses ko po yung napatunayan. Ako'y palilistahin ng mga kung anong ginawa ng Panginoong Hesukristo sa buhay ko. The Lord Jesus has done a lot of many amazing things in my life, in our lives, in our family's lives. So ito po ay talagang nungka, hindi ko pagdududahan. Naranasan ko eh. I'm in the position to preach this because I experienced this. Di po ba? I have the right to preach this because I am a living proof of this. Ang nangyari lang po talaga sa maraming tao ay pag nagkakamal na po ng salapi, doon po nila inaangkla or doon nila ibinebase yung kanilang pagkatao or personality o yung kanilang confidence sa pera. O kumbaga, mayaman na ako. Magiging confident na ako, mayabang. Actually, hindi po confident. Ang nangyari sa kanila, mayabang. Mayabang po. Ito pong nangyaring mga pagmamataas, mga parang hindi nakakakilala, ito po ay hinulaan na po ng Biblia na sa huling panahon, magkakaroon po ng apostasy, great apostasy na ang mga tao magiging palalo. Palalo means mayabang, sobrang yabang. When it comes to the word palalo, mas malalim po yan kaysa sa mayabang. Sobrang yabang. To the point na wala na nga pong kinikilala o wala nang kilala. Pero wag pong ganon. Dahil lahat ng meron tayo rito galing sa Panginoong Hesukristo. At sa ating mga born-again Christians po, may pangako ang Panginoong Jesus. Sabi niya, keep your lives free from the love of money
And be content with what you have. Ibig sabihin, makontento ka. Ano bang meron ka? Makontento ka doon. Dahil nangako siya, sabi niya, because He promised, I will never leave you nor forsake you. Di ba? So we say with confidence, the Lord is my helper. Sino ang helper natin? Ang Panginoong Jesucristo. Alam natin, siya po ay laging nandiyan. Siya po ay laging willing na tumulong po sa atin. Siya ay laging willing na i-bless po tayo. So alam natin kung ano tayo pupunta. At kung may mga tao tayo nakikita mga ganun, ipag-pray po natin sila. Dahil tiyak at tiyak, naliligaw sila ng landas. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share the video, share the love of the Lord Jesus Christ na hindi nagmamaliw at hindi nagbabago. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.